Ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay hindi simpleng kasunduan. Isa itong pangako na ang revolusyon ay kikilalanin, ang pamumuno ay igagalang, at ang kapayapaan ay itatayo sa pundasyon ng Parity of Steam. Ngunit sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ang prinsipyo ng Parity of Steam ay unti-unting isinasantabi. Sa 80 bagong membro ng BTA, hindi lahat ay mula sa listahan ng MILF. Ang ilang leader, gaya ni Aida Silungan, boses ng kababaihang MILF, ay tinanggal ng walang paliwanag. Ang pamumuno ay naging unilateral, hindi mutual. Ang Parity of Steam ay hindi regalo ng Estado. Isa itong pagkilala na ang dignidad ay hindi pinagkakaloob. Ito'y iginagalang. Ang decommissioning ay bahagi ng normalization. Isang hakbang patungo sa kapayapaan. Ngunit sa ika-4 na yugto, isinagawa ng gobyerno ang mga aktibidad na walang tamang koordinasyon sa MILF. Dahil dito, naglabas ng direktiba si Alhaj Murad. Bawal lumahaw kung walang pahintulot. Ang dignidad ng kilusan ay hindi maaaring isantabi. Mahigit 14,000 mandirigma ang nakabinbin. Walang benepisyong sapat. Walang malinaw na plano. Ang kapayapaan ay tila naging pera kapalit ng armas. Isang transaksyong walang puso, walang dangal. Noong Marso 2025, tinanggal si Murad bilang interim chief minister. Inalok siyang maging membro ng BTA, pero tumanggi siya. Sa kanyang pagtanggi, isang bagong yugto ang bumukas. Hindi na siya hawak sa leeg ng gobyerno. Malaya na siyang gawin ang nararapat para sa kilusan, para sa Bangsamoro. Ang Parity of Steam ay hindi simpleng prinsipyo. Isa itong paninindigan na ang Bangsamoro ay may sariling dangal, sariling talino, sariling pamumuno. Kapag ito'y nilalabag, ang kapayapaan ay nagiging hungkag o walang laman. Tasi sa wikang Maguindanao. Ngunit sa bawat paglabag, may panibagong panawagan. At sa bawat panawagan, may panibagong lakas. Ang kapayapaan ay hindi bunga ng tahimik na kasunduan. Ito'y bunga ng matapat na pagtupad.